Nakaisa na ang Timberwolves mga Lods against sa Denver Nuggets. Kagaya ng sinabi ko, mayroong capability ang Timberwolves na talunin ng Denver Nuggets. And also, meron din silang capability na mag-champion this season dahil doon sa composition ng team nila. Well, ilang beses ko na rin pinakita yung defensive rotation ng Minnesota na siyang makikita natin na kaya talagang depensahan ang Denver Nuggets. May mga nagsasabi pa nga na hindi daw kagaya ng Phoenix Suns ang Denver, magkaiba daw ang play. Pero gumawa ko ng another video na pinapaliwanag ko kung bakit hindi rin basta-basta magagawa ng Denver Nuggets yung ibang plays na naging effective sa kanila against the Lakers. Too much for that mga Lods, meron akong gustong ipakita sa inyong angulo dito sa Denver Nuggets and Minnesota. Hindi man ito direktang konektado doon sa mismong laro, pero Lods, meron tong isang malaking impact sa dalawang team na yan. Alam nyo ba na ang nagbuo ng Denver Nuggets team na yan ay ang general manager ng Timberwolves? Yes, totoo yun. Noong 2022, doon siya natanggal sa Denver Nuggets. Pero siya ang dahilan kung bakit nabuo ang team na yan kasama na si Aaron Gordon na naging kakampi ni Jokic ngayon. Pero dito sa Timberwolves, Lods, ano ba yung mga ginawa niya? Unang-una niyang ginawa ay kinuha niya si Rudy Gobert, which is very essential ngayon para mapigilan nila si Jokic. Alam niyo yun, Lods, alam niya ang culture ng Denver. Siya ang bumuo nun eh. Siya ang gumawa ng core nun. So alam niya kung paano pipigilan. Alam niya yun din ang malakas na team ngayon, ang team to beat. Pero nakita nyo kung ano yung binuo niyang team. Pangontra doon sa Denver Nuggets. Doon nyo may intindihan kung bakit yung Timberwolves ay merong capability para talunin yung Denver Nuggets. Pagkatapos Lods, ang huling-huling kinuha niya sino? Si Mike Conley. Alam niyo ba si Mike Conley ang isa sa pinaka underrated na player sa history ng NBA? Para masabi ko sa inyo, Lods, maniwala kayo hindi, noong 2016, siya ang merong pinaka mataas na kontrata sa buong history ng NBA noong time na yon. Pati si LeBron James, tinalo niya pa sa kontrata na yon. $150 million ang kontrata niya, Lods, sa loob ng 5 taon. Noong panahon na yon, yun ang richest contract in history of NBA. Hindi ako nagtataka, Lods, alam niyo ba kung bakit? Dahil super fan ako ni CP3. Naalala ko, lagi silang magkalaban, Memphis versus Clippers sa playoffs, at laging talo ang Clippers. Pero hindi lang yung mga Lods eh. Kitang-kita mo doon kung gaano kagaling yung Mike Conley, at doon mo rin makikita na it's all about media. Sometimes ganun. Yung sobrang galing ni Mike Conley pero hindi siya napapasama sa All-Star. And napasama lang yata siya noong 2021. But regardless mga Lods, yun yung naisip niyang kunin. Alam niyang hindi na ganun kalaki yung market value ni Mike Conley. Kasi nga, hindi naman siya gano'n napapaputok. Pero yung talent mismo niya ay sobrang mataas. Kaya nga 'di ba sinabi ni Mike Conley, I hope mapunta na sila dito sa level ko. Biruin mo, kararating lang niya sa team, yun ang sinabi niya. I hope mapunta na sila doon sa level ko para manalo kami, para mag-champion kami. Kasi napakagandang stabilizer ni Mike Conley. Pagka medyo nagwawala na si Anthony Edwards dahil sa kabataan niya, dahil sa sobrang umaapaw na talent niya, pwede niyang establish yun, teka, pahinga ka muna, akin na yung bola. May leadership kasi si Mike Conley, and tsaka niya ibabalik. So, yung capability sa Minnesota talaga, Lods, parang kontra-tiyempo talaga yung Denver Nuggets. At hindi ako nagtataka dahil ibabalik ko nga sa inyo ang bumuo ng Denver Nuggets, which is siya na ngayon ang general manager ng Timberwolves. Siya rin ang dahilan ba't kinuha si Rudy Gobert na kahit papano pwedeng may slow down si Jokic. Pagkatapos kumuha siya ng Mike Conley para ma-stabilize yung nag-uumapaw na talent ng mga players doon. So yun lang mga Lods, kaya watch out sa Game 2. Napakagandang laban nito. Ganun pa rin ang take ko dyan. Mas malakas ang Denver. Pero may chance manalo ang Wolves at gusto kong manalo ang Wolves dahil fan na yata ako ni Anthony Edwards. Yun lang mga Lods. Thank you!